Nakakapagod. Ang haba. Wala halos. Walang pahinga. Walang puklat na ahonan. For the past weeks, laging ganito ang umaga natin. Magang umaga, ang dilim at ang lakas-lakas ng ulan. Sobrang nakakatamad. Kaya, ang sarap na lang humilata at mag-bedroom. Buti na lang nung Sunday, ang ganda ng sikat ng araw. Kaya, larga ka agad. Punta ka agad ng taktak para mag-almusal at magpapitik kay Brujo. Kasama ko pala ngayon si Francis aka Matias. Busy kasi ibang members ng Team Audits kaya si Matias lang nahila ko. Ang plano naming ruta aakyatin namin yung 7-up hills. Nababa ko na ito ng 2 beses pero ngayon ko pa lang siya itatry panikin. So typically mula dito sa Taktak dadaan kami ng Teresa, Porong, Baras, Tanay, Pililla, Papanik hanggang sa tuktok ng Barangay Bugarin. At dito ko sisimulan ang vlog na to. So, good day mga Lods! Tara na at aakyatin natin ang 7-up hills ng Santa Maria, Laguna. Mula dito sa tuktok, babaybayin nating pababa ang bayan ng Mabitak. Napakasarap ng lusong na to. Isa ito sa paborito kong lusungin. Kaya lang lately, papangit ng papangit yung daan dito gawa ng nasisira kasi. Madami kasing nadaan na truck dito kaya ganun. Buti na lang at ginagawa na ito ng paraan ng LGU. Yung ibang part ayos na pero may mga ilang part na hindi pa din. But still, okay pa din naman. Masaya pa din naman bumulusok dito. Majority pa din naman kasi ng daan ayos pa rin. Pag nandito kayo, kailangan doble ingat. Oo, masarap. Nakakalibang ang pag-downhill dito. Kaya lang, sa isang iglap lang, pwedeng magbago ito pag hindi ka nag-ingat. Mabibilis ang mga sasakyan dito at may mga kasalubong ka din. Ako, medyo sanay na ako dito. Well-maintained din ang bike ko kaya medyo confident akong magmabilis. Pagka ganun man, lagi pa din akong nakamanman sa paligid ko at maingat pa din ako habang ginagawa ko ito. So, ayun. After ng mahabang lusong, nasa baba na tayo. Pagtapos ng isang mataas na bundok, isang mahabang patag naman. May palayan ng magkabilang gilid. Ang ganda dito. Probinsyang-probinsya ang vibe. Mula dito, dire-diretso lang tayo hanggang makarating tayo dito. Okay, so ito yung daan. Straight natin yan hanggang doon na sa 7-up hill. Straight lang yan. Okay, so tandaan nyo lang yung part na yan. Alright? Go! Alright! So sa pagliko natin, straight lang lahat to. Anong liguan to? Yun lang. Gravel. Malubak. Oo naman. Carry yan. Kung naka road bike ka, lisin mo na lang. Pwede pa rin. Paring Francis. Oy! Good morning! Good morning. Morning pa ba? Oh, good morning pa rin pala. Peanut butter. Itong kalsadang ito ay tinatawag na Santa Maria Diversion Road. Gaya ng narinig nyo kanina, wala na talagang likuan yan. Ang dulo na kasi niyan Marilaki Highway. Yang unang 5 kilometro na kalsada na yan gravel road talaga. May ibang segment na maputik, may ibang segment din naman na sementado, pero mas lamang yung rough road. Flat naman ito, ang pinaka-challenge lang talaga yung mga lubak. Malalaman mong aahon ka na pag napansin mong gumanda na yung kalsada.
Mamaya makikita nyo. Usapang weather naman. Sa mga oras na yan, hindi mo din maintindihan yung weather. Minsan makulimlim, then biglang aaraw. Maulap kasi eh. Pero wag ka, pag lumabas yung araw, ang tindi niya. Ibang klase yung init niya, parang galit na galit. Ilang linggo ba naman siya kasing di nakalabas eh, gawa ni Egay at Falcon. Bumabawi. Tapos na kami sa mga gravel roads, maganda na yung simento. Maganda rin daan, simento na. Kaya lang, nakakatakot na to. Kasi sa alam ko, sementado yung mga ahon eh. So, ibig sabihin, malapit na kami sa mga ahonan. Scary. Nice. Gaya niya, no? Nakikita nyo. Ahon, no? Matyas, yan na yun! Okay. Ito na yung unang ahon. Eleven kaagad. Oh. 16, 14. Ang aga namang Gumadali yan, pre. Hi. Pahinga muna kami, nakita namin to. Ganda, ganda. Tumambay muna kami kasi napakainit, grabe. Ang hapdi sa ano, sa balat. May si Paring Francis, oh. Ayun na yung 7-Up Hills na logo, oh. Ayun, oh. Nakangiti na. So, aahon pa kami. Grabe. Walang puknat na ahonan dito. Kung papanigin nyo to, dapat praktisado kayo. Grabe, pinakamababang gradient na nakita namin, 9% lang eh. Tapos, walang recovery. Hanggang dito, walang recovery. Tapos, yung pupuntahan pa namin, ayun oh, paahon pa. Hanggang dun sa 7-Up Hills na logo na yun, paahon, no? Ang masakit, walang tindahan. Sana may makita kaming tindahan doon, wala na kaming tubig. Yun ang papatay sa amin dito. Utay-utay lang. Ay, tabi. Nakakapagod.
Ang haba. Wala halos. Walang pahinga. Walang puklat tahunan. Ah. Ah. Ayun yung 7-Up Hills. We finally made it! Woo! Asa kalahati na. Kalahati na kami. There! Yeah! Pilit po. You made it! Yeah! Woo! At ayun na nga, nakapanik na din kami sa wakas sa 7-Up Hill marker. Grabe, ang tindi nung unang ahon. 1.25 kilometers na straight na ahon papanik dito. Naumay kami sa 14%, grabe ang haba nun. Ang nagpahirap sa amin sa pag-ahon yung init. Kaya kayo, pagpapanik kayo dito, maganda kung mas maaga. Yung di pa gaanong kainitan. Pagdating mo naman dito sa taas, sulit. Napakaganda naman talaga ng lugar. Napaka-presko, ang sarap ng simoy ng hangin at higit sa lahat, napakaganda ng view. Yan ang reward na makukuha mo, pampapawi ng pagod. Siyempre, pag ganyang kaganda at pinaghirapan, wala nang sasarap pa kundi mag-picture-picture. Ebidensya ba? After nung 7-Up Hills na na signage, medyo makatwiran yung gradient ito. At least nakatagim kami ng recovery. Ang haba din ng puro 13-14% na gradient. Sabi ni Matches, meron daw 20%. Tapos ang layo ng recovery. Ito pala yung pinaka-recovery. After nung signage. And ayun na nga. Ayun. Walang nga. Ayan na. Papahirapan na kami. Oh my God. Ayun. So, after nung recovery kanina, binigyan kami ng walang puknat na 12 and 13% na gradient. O ito, 12, 10. Hanggang dito sa mabasa rito. Barangay Cueva. Wow. Chuchal. Problema namin, wala na kaming tubig. Alright. So, recover. Hindi pala recover. Mababang gradient lang. 3%. 2%. Hindi. Delay lang yan. Ayan, 2%. 3. Ayan, pataas na ulit. Whew. Ayos talaga dito. The best. Napatigil ako sa lugar na ito kasi kala ko tong tindahan na ito sari-sari store. May mga bote kasing nakadisplay gasolina pala.
Ang hirap pa naman nung nadaanan kong siko. Oh, by the way, after nung Barangay Cueva Art, may madadaanan kayong matinding ahon na may siko. Grabe yun, ang kunat, nasa 16 to 18% yung kunat nun. Sayang, di ko nakunan. Anyway, kahit uhaw na ako, look at this. Ganda ng place, no? Ang tahimik, mapuno, at sa mga oras na yan, medyo mahangin. Ayun, so after bigyan kami ng malumanay na ruta na banayad na na daan. Eto, ahon ulit. 10, 12, 13. Tinola, oh. Sobrang gutom namin. Tingin na namin sa mga hayop na nakikita namin pagkain eh. At wala pa ring tindahan. May tindahan nga dun kaso wala naman tao. Buwiset. Hayop talaga. Sa haba ng inahon namin, eto, papatikimin na kami ng isang matinding bulusok. Yun nga lang sa dulo, ang tindi ng bawi na nag-aantay sa amin. Siyempre, bitaw break na dito. Todo na natin to, makabawi man lang. Pero nung nasa kalagitnaan kami ng pagbulusok, nakakita kami ng tindahan. So ayun, siyempre, balik kami. Aside kasi sa sabik na kami sa tubig, gutom na din kami. Halos alauna na kasi ng hapon yung mga oras na yan. Finally, nakakita na kaming tindahan. Umakyaw na kami ng tubig. Nakabuti, may naitagong pit bar tong si Matkas. May booster na kami. Sayang sana kami ng pares, kaya lang wala na raw eh. Save lang tong tindahan na to. Alright. So far, sa lahat ng mga nakausap namin na sa kung malayo pa ba o hindi, sila ate lang ang nagsabi ng totoo. At nakausap namin, sabi dyan na lang daw yung tindahan eh. Mamamatay na kami, wala pa kami nakikita ng tindahan. Alright. So, ito yung pinakamaayos na tindahan na makikita nyo. At least marami-rami silang tinda. Oh. Ay ate, kung nakita nyo po yung nakita namin tindahan doon, kaya po namin bilangin kung ilan ang tinda. So, ito yung tindahan nila ate. Sayang wala na yung pares. Oh. Diba? So, na lang yung babanata naming ahon. Grabe. Ang kunat na nung pinanggalingan namin. Tapos ang kunat pa niya, no? Pero sabi nga ni ate, since nadaanan ko na rin naman to dati. After nyan, lubak. Then, siguro mga 5 kilometers na lang. Marilaki na. Alright. Thank you ate ah. So, ayun, after naming tumambike dun sa tindahan, sinuong na namin tong matinding ahon na ito. Gaya nga ng sabi sa amin ni ate kanina, after daw nitong matinding ahon na ito, rough road. Medyo makipot yung kalsada kaya medyo nakakailang kapag ka may kasalubong kang sasakyan. Buti na lang at madalang naman ang mga dumadaan dito. Sa mga oras na yan, medyo matarik ang araw. Buti na lang at kagagaling lang namin sa tindahan kaya medyo refresh kami. At may baon pa kaming tubig kaya balik ang sigla namin sa pagpadyak. Hayop!
Bente! Ang tagal ng kliyente ha. Mahaba-haba din itong rough road na ito. Siguro mga 1 kilometer din. Ang siste, kahit rough road ito, paahon pa din. Mababang gradient lang naman, hindi mo naman iindahin, mga 3 to 4% lang naman. Sa dami ba naman ng inahon mo na matataas, ngayon pa ba? Yun nga lang, syempre, ang challenge umiwas sa mga malalaking bato at mga ilang mud holes. Ang maganda lang dyan, kahit papaano hindi ka exposed masyado sa araw. Ang lalaki ng shade ng mga puno on most part. At ilang saglit pa, ayun, natapos din, sementado na ulit. Magmula dito sa spot na to, natatandaan ko nung binaba ko to dati, puro sementado na hanggang matapos. Yun nga lang, sa pagkakatanda ko, hindi pa din dito natatapos ang mga ahon. Pero at least pagdating mo dito, ramdam mo na malapit ka nang matapos. Pagtapos mong umahon, galing dun sa rough road, dito ka na mapapadpad. Sa part na ito, recovery na talaga. Super ganda ng place na ito. Napakasarap din ng ambience. Mahaba-haba din siyang ganyan. Wala pang ganong ahon. Perfect na perfect yung spot sa pagbabike. Mapapakanta ka na lang talaga ng sarap magbike ni Ian Howe. Pero syempre, after that, pabalik na naman tayo sa mga ahonan. Parang kanina lang yan, ang kukunat. Sa mga oras na yan, iniisip ko na lang na malapit na to. Konting taste na lang. Buti na lang sa mga oras na yan, hindi maaraw. Tas ang lamig ng hangin. Kahit papano, nakakabawa sa hirap ng pag-ahon. Siningitan ako ng 29% doon. Up to the last part ng ruta. Pahirap. Gaya ng nasabi ko sa video, up to the last part ng ruta may makunat na ahon. Nagrereklamo ako, no? Pero yun naman talaga ang ipinunta namin dito Sa mga kagaya naming busy sa work, ang mga gantong klase ng activity ang kailangan namin. Aside sa na-exercise na kami, kahit papano nagiging healthy din ang aming minds. Free from stress, ika nga. So, ayun, ilang saglit pa at eto na. Nakarating na kami sa dulo, sa intersection ng Santa Maria Bypass Road at Marilaki Highway. Ngiting tagumpay! Ngiting tagumpay! Sinulit na din namin ang aming tagumpay at pumadyak pa kami papuntang Infanta, Quezon Arc. Sa may KM90, 1.4 km lang naman kasi ang layo nito mula dun sa intersection So, sayang naman pag di pa namin dinaanan. Siyempre, pagdating doon, picture-picture lang din ulit. Alangan naman. Sa mga oras na ito, past 2 p.m. na at hindi pa kami nanananghalian. Total, nandito na rin lang kami sa KM90, dito na lang din namin napag-desisyon ng mag-lunch. Dito, sa KM90 Eco Park and Restaurant, ang ganda dito. Ang laki ng park at ang presko ng kainan. Hi, nandito kami sa restaurant to? KM90. And ayun pala kami kakain na ng order. So ito yung pagkain namin. Solid, di ba? Dami ng serving, top silog. Tapos may malaki pang sabaw. Gutom na. Kakain na kami. So, ayun, tumambay lang kami ng halos 1 hour dun sa restaurant. Mga 3:45 p.m. Bumiyahe na kami pa uwi. Napakasarap ng naging experience namin sa rutang ito. Challenging, yet rewarding pag napanik ko. Sa pag-uwi naman namin, diniretso na namin yung Marilaki Highway. Busog na busog kami sa mga pabulusok. May ahon pa din naman syempre, pero mas madami pa rin yung pabulusok. Pagkagayon man, inabot din kami ng dalim sa Marilaki. Grabe, sobrang dilim, nakakatakot. Walang ilaw yung kalsada. Anyway, nakauwi naman kami ng safe. Halos mag-aalas 10 na nung makauwi kami sa bahay.
So, paano? Ang haba na nito eh. Dito na natin tatapusin. Till next ride, bye!